Hey, magandang araw po sa teka. Okay, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan, no. Congratulations po Papa Ryan Garcia mula po sa malupit na pagkatalo kay Tank Davis. Ay matagumpay po ang unang laban mula po sa pagkakatalo kay Tank Davis. Pinabagsak po, knockout, panalo po si Papa Ryan Garcia sa 8th round, knockout dito po kay Duarte. Napakatibay po nito ni Duarte. Sabi po nga ni Papa Ryan Garcia, sa mga unang rounds ay binigyan niya na po si Duarte ng malulupit na mga suntok, no? Tinanggap ni Duarte, kinain lang po yung mga malalakas na suntok ni Papa Ryan, pero dahil po diyan adjustment, pressure na pressure po, panay pressure lang po ginagawa nito ni Duarte mula first round hanggang 8th round. At yun nga po ang ginawa, ang adjustment po na nakita natin rito kay Papa Ryan ay hindi lang po siya umasa ngayon sa lakas ng kanyang suntok kasi na-realize niya na hindi lang po yung lakas ng kanyang suntok. Kinakailangan niya ring gamitin. Gamit na gamit po ni Papa Ryan yung kanyang haba ng kamay at ginamit niya rin po yung ring, no. May mga times po, ito pong mula po sa 6, 7 at 8 ay nakita po natin yung ibang uri ng Ryan Garcia. Ito po yung Ryan Garcia na napakabilis pong tumakbo. Hindi po natin nakikita to, pero yung paggamit po ng ring, no. Hindi po siya literal na pagtakbo, no. Nagpapahabol. Pag malapit na po siyang abutan, binibigyan niya po si Duarte ng isa o dalawa, takbo na naman. Pag malapit na naman si Duarte, binibigyan niya na naman ng pasalubong, tatlo, takbo na naman sa kabila. Napakahusay po ng ringmanship ngayon ni Papa Ryan. At ito po, hindi po small time tong Duarte. Nakita po natin na may power naman, no, ang mama. Kaya lang, talagang ganun, mas malakas po ang suntok nito ni Papa Ryan. Hindi po, ako sa tingin ko, maganda po yung adjustment, no? Yung tingin natin na tumatakbo po si Papa Ryan, yun po ang kinakailangan niya. Medyo nakitaan na rin natin siya ng pagkapagod. Ang sinasabi po natin, no? Si Papa Ryan po ay nag-adjust na hindi po natin nakikita sa kanya noon dahil yung mga laban niya po before yung kay Tank Davis, lahat po yan ay iniasa niya sa lakas ng kanyang katawan, sa lakas ng kanyang suntok. Pero may mga boxer po, katulad po nito ni Duarte, no? May mga boxer po na marunong tumanggap ng suntok. Yun po ang na-adjustan nito ni Papa Ryan. So what's next for Papa Ryan? Ito nga palang pinagtalunan nila ay para po sa WBO Gold, ay WBA Gold, no? Kung ano man yun, isa po to sa mga minor belt. Kaya po 12 rounds po ang labanan. So what's next for Papa Ryan? Nakita naman natin na nariyan na sila lahat sa 140. Na una na po si Teofimo Lopez at tinalo niya po yung pinakahari, yung naghahari po sa 140 division sa susunod po linggo. Sa susunod na linggo na ba? A week from now or 2 weeks from now ay lalaban na rin po ito sa 140 si Devin Haney na dating undisputed sa 135. Pero yun na nga, dahil sila po ay malalaking bulas talaga, hindi po sila bagay sa 135 dahil kahit po sila ang champion, kahit po si Devin Haney ang champion, hindi po siya ang A-side, no? Kung lalabanan niya po si Tank Davis. At tinitiyak ko po sa inyo, katulad ng ginawa ni Tank Davis dito kay Papa Ryan, ay magkakaroon po ng clause para po sa rehydration, no? Yung rehydration po, yun po yung hindi ka pwedeng magpalaki ng gusto sa araw mismo ng laban. Okay. So lahat po nabura,
Lahat po ng agam-agam sa pagitan po ng Golden Boy Promotions at saka to ni Ryan Garcia. Nakita po natin na nagbatian po itong ito pong mag-promoter na si Papa Ryan at saka si Golden Boy Oscar De La Hoya. Pero nakita po natin yung pasasalamat po ni Papa Ryan. Mukhang nakatagpo na po siya ng kanyang bagong trainer, no? Na mukhang nag-e-enjoy po siya dito po sa bago niyang trainer na yung ability to adjust. Ngayon ko lang po nakita tong mga ginagawa ni Papa Ryan na parang shoulder roll na hindi naman nagro-roll ang shoulder. Yung depensa po ni Floyd Mayweather, no? First time ko po ito nakita kay Papa Ryan na kalahating katawan lang po ang binibigay sa kalaban. Ang tagal na panahon, ilang rounds po yan na pinag-isipan ni Duarte, no? Kung paano niya mabe-break yung ganong depensa ni Papa Ryan na kalahati lang, nakatagilid lang po. Mala shoulder roll na hindi po nagro-roll yung shoulder. Yung, di ba? Yung gimmick ni yung mahirap basagin na shoulder roll ni Floyd Mayweather. So nakita po natin na may dinedevelop po to si Papa Ryan na depensa ngayon. Siguro ang kulang pa rin kay Papa Ryan, no, yung lateral movement, yung wala po siya noon yung in and out. Meron siya yung literal na takbo. Dahil sa haba po ng paa, ito po yung pagtakbo na hindi mo rin naman kaiinipan. Dahil kasi sumusuntok naman siya. Hindi katulad nung yung pagtakbo ni Regundo na literal lang tumatakbo at umiiwas kay Cuadro Alas. Pero ito po, nakaka-timing po siya. Ang haba po ng paa ni Papa Ryan. Pag sumunod po si Duarte, eskwalado, no? Yan nga po yung naging dahilan. Nung pong akala ni Duarte, nasa lubid na si Papa Ryan, nailagan niya po yung atake ni Duarte, na timingan niya ng left hook, na karamihan po sa mga nakalaban, karamihan po sa mga napabagsak ni Papa Ryan Garcia, ito pong left hook na to ang pumatay sa kanilang mga kalaban. Kaya po, gamit din ni Ryan Garcia yung kanyang lakas, na unti-unti po niya si Duarte, no? Sa simula, parang kaya pa ni Duarte. Pero alam niyo sa katagalan, no? Wag lang bumigay si Ryan Garcia. Nakita po natin na medyo umuokay-okay na, no, yung mental structure. Sana maging masabi natin balang araw na may mental toughness na to si Papa Ryan, no. So yan lang po ang kinakailangan, no. Iba't ibang boxer, ang maganda po rito, wala na po siyang inaalagaan. Sila po ni Chupimo Lopez, pareho na pong metalo, no? Shoulder roll, yan, tama. Pareho ng metalo, wala na po silang aalagaan na zero loss. Pwede na po silang maglaban-laban ngayon. Pwede po yan. Nariyan po yung wala na, natalo na rin na si Josh Taylor, si Prograis na natalo na rin. Si Devin Haney na lang po yung talagang hindi pa natatalo. Kaya lang, wag na si Devin Haney, nakakatamad eh. Ako po, nakikita ko talaga magandang laban in the future dito sa 140 division. Ito pong si Chupimo Lopez at saka tong si Ryan Garcia kasi pareho pong malakas, pareho pong may power. So congratulations po kay Papa Ryan Garcia, ang bagong WBA Gold Champion ng 140 division, no? Ayan po ang resulta, 8 round knockout. Tama po, nabilangan po ng 10 itong si Duarte bago siya umangat, ika-10 na po yung bilang ng referee.
So, congratulations muli kay Papa Ryan Garcia sa iyong pagbabalik, no? Yan po yung pinakamahirap sa lahat eh. Mula po sa zero loss ka, unang talo mo, marami pong hindi naka-recover, no? Marami na pong hindi naka-recover diyan. Kasama na riyan si Adrian Broner, no? Alam natin lahat kung ano na yung nangyari sa career ni Adrian Broner, no? Sana hindi siya matulad kay Adrian Broner, pero yun na nga, nakakuha na po ng unang panalo. Nakakuha na po ng unang panalo buhat sa pagkatalo niya, malaking pagkatalo dito kay Tank Davis. Sana magtuloy-tuloy na, sana kung ano man yung maging problema nila, nagiging problema nila ng kanyang promoter, patch up na nila kasi mahirap po yun. O kaya, baka yun din naman na nag-motivate, no? Dito kay Papa Ryan para mag-perform ng mas maayos. Hindi. Pwede po yun pag siyam, tapos eskwalado ka na agad. Tinitignan din kasi na referee yung mata eh. Nakita po na referee na medyo ano pa, yung mata ng boxer, kaya tinutuloy pa po yung count. Parang hindi ka pa eskwalado talaga. Kita po nila yan. Pwede pong ituloy na referee kahit nakatayo ka. Pwede pong ituloy na referee yung pagbibilang. Nakatulad po niyan. Actually, 9. Pag nakita nila na 9, tapos matino ka na, pwede na itigil eh. Yun din po siyempre yung kagandahan ng A-side ka. Pati po tawag na referee, pabor sa'yo. Pati po yung napapaboran ka pa rin sa pagja-judge. Okay, muli na naman, tama na naman po ang ating prediction. Nakakainis naman to si Badong, oh. Bibihiran sumasablay. Kahit gusto po nating manalo si Duarte, talaga pong ganun. Mas malakas. Tsaka yung quality ng opponents, wala pa po si Duarte ng kasing kalidad ng mga nilabanan ni Papa Ryan Garcia. Good luck, Ryan, sa mga susunod mong laban. Sana total, wala na naman kayong inaalagaan na zero loss. Sana maglaban-laban na po yung mga bigatin, no? Ng 140 division. Ayan. Very good analysis mo, Boss Buds. Pwede ka na kay Attorney Ed at Kenito Henson. Hindi po tayo nagtatangka na maging analyst. Ako po ay isang boxing vlogger. At mas magaling pa po kami kaysa sa mga analyst. Biro lang, biro lang. Yan lang po mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli po nating pagkikita. Dito pa rin po sa inyong paboritong boxing tambayan. Bad Rattles po. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Bye.